Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at mga lihim? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay laging hahanap ng paraan upang lumitaw. Sabi nila, ang bawat pamilya ay may itinatagong hiwaga. Ngunit paano kung ang hiwagang ito ay may kakayahang wasakin hindi lang ang isang tahanan, kundi pati na ang pagkatao ng isang inosenteng nilalang na naghahanap lamang ng kanyang lugar sa mundo? Ang bituin sa Villa Arcangel, Kabanata 1, ang anghel sa inimpyerno, sound of large, heavy iron gates creaking open, then closing with a loud, definitive thud. The background music stops. Ang tunog ng bakal na humampas sa bakal, ang tila gumising kay Hiraya Alcantara mula sa kanyang mga pangarap. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang luma, ngunit malinis na bag. Sa loob nito ay ang konting damit na kanyang dala at ang litrato ng kanyang inang si Liwayway, ang nag-iisang inspirasyon niya sa buhay. Nang tuluyang sumara ang dambuhalang tarangkahan ng Villa Arcangel, pakiramdam ni Hiraya ay para siyang pumasok sa ibang mundo. Isang mundong bago at banyaga sa kanya. Ang mahabang daan papasok ay napapaligiran ng perpektong pagkakagupit ng mga halaman at mga puno na tila walang kahit isang tuyong dahon. Malawak ang hardin, ngunit walang ingay ng mga bata, walang huni ng mga ibon. Tanging ang ugong lamang ng hangin at ang nakakabinging katahimikan. Sa dulo ng daan ay ang mansyon. Hindi ito bahay. Isa itong palasyo na puti at naglalakihan ang mga bintana na parang mga matang nakatingin sa kanya. Walang emosyon. Para siyang langgam na unti-unting lumalapit sa isang higante. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong niya sa sarili. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang sahod na ipinangako sa kanya ay ang tanging pag-asa upang maipagamot ang kanyang ina. Isang babaeng may edad na nakasuot ng uniforme ng isang mayordoma ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto. Striko ang mukha nito at diretso ang tingin. Ikaw si Hiraya Alcantara? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Opo, ako po. Magalang na sagot ni Hiraya, bahagyang yumuko. Ako si Manang Elsa, ang namamahala sa mga kasambahay dito. Sumunod ka sa akin. Walang ngiti. Walang anumang init sa pagbati. Tumalikod agad si Manang Elsa at nagsimulang maglakad. Sumunod naman si Hiraya, manghang-mangha sa naglalakihang mga florera, mga painting na mukhang nagkakahalaga ng isang taong sahod niya. At ang malaking chandelier na nakabitin sa gitna na parang isang araw na kumikinang. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kakaibang lungkot sa hangin. Malamig, walang buhay. Ang trabaho mo ay alagaan si Senyorita Sinag, sabi ni Manang Elsa habang umaakyat sila sa isang malawak na hagdanan. Lahat ng kanyang kailangan, pagkain, paliligo, pagpapatulog, maliwanag. Opo, Manang. May isa ka lang dapat tandaan. Huminto si Manang Elsa sa tapat ng isang puting pinto at hinarap si Hiraya. Ang mga mata nito ay seryoso. Laging sundin ang utos ni Mama Halina. Wag na wag mo siyang sasagutin. Kung anong sabihin niya, iyon ang batas dito. Naramdaman ni Hiraya ang isang babala sa tono ng pananalita nito. Bago pa man siya makapagtanong, isang malakas at walang tigil na pag-iyak ng sanggol ang pumunit sa katahimikan. Galing ito sa loob ng kwartong nasa kanilang harapan. Binuksan ni Manang Elsa ang pinto. Ang silid ay napakaganda. Puno ng mamahaling laruan at gamit pambata. Ngunit sa gitna ng lahat, sa loob ng isang magarang kuna ay ang isang sanggol na halos maging kulay ube na sa kaiiyak. Iyan si Sinag, sabi ni Manang Elsa na parang sanay na sa eksena. Lagi siyang ganyan. Walang sino man sa amin ang makapagpatahan sa kanya, ni ang sarili niyang ina.
May kung anong kumirot sa puso ni Hiraya nang makita ang kalagayan ng bata. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang maliit na bata ay nakakuyom ang mga kamao at ang kanyang mga luha ay bumabasa na sa kanyang buong mukha. Maari ko po ba siyang buhatin? Paalam ni Hiraya. Nagkibit balikat lang si Manang Elsa. Maingat na binuhat ni Hiraya ang sanggol. Mainit ito at nanginginig sa sobrang pag-iyak. Isinandal niya ito sa kanyang dibdib. Hinaplos ang maliit na likod at sinimulang ihelin ng marahan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, isang himig ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang kantang pampatulog na hindi niya matandaan kung saan niya narinig. Pero pakiramdam niya ay matagal na niyang alam. Tulog na, bunso. Tulog na, ang tala sa langit. Ika'y binabantayan. Sinimulan niyang awitin ito sa isang mahinang tinig. Ang boses niya ay malambing at puno ng isang kakaibang pangungulila. Unti-unti, ang malakas na pag-iyak ni Sinag ay naging hikbi, tapos ay naging buntong hininga. Itinapat ng sanggol ang kanyang mukha sa leeg ni Hiraya, tila hinahanap ang init doon. Sa loob ng ilang sandali, ang batang kanina lang ay nagwawala. Ngayon ay mahimbing nang natutulog sa mga bisig ng isang estranghero. Namangha si Manang Elsa sa nakita, ngunit hindi nila namalayan ang isa pang presensya na tahimik na nakatayo sa may pintuan. Nang lumingon si Hiraya, halos mapatalon siya sa gulat. Doon nakatayo ang isang babaeng napakaganda. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, perpekto ang ayos ng buhok at mukha. Ito si Mahalina Montenegro. Pero ang mga mata nito ay walang buhay, malamig, at nakatitig hindi sa natutulog na sanggol, kundi diretso sa kanya. Isang titig na parabang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Isang titig na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Hiraya. Dahan-dahang lumapit si Mahalina, ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi siya ngumiti. Nang nasa harapan na niya si Hiraya, ibinaba niya ang tingin sa kanyang anak na mahimbing sa mga bisig ng bagong yaya. Walang bakas ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pag-aaral lamang. Itinaas niyang muli ang kanyang tingin kay Hiraya. Isang peking ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Magaling, sabi ni Mahalina. Ang boses ay malambing, ngunit may talim. Pero tandaan mo, katulong ka lang dito. Ang mga sumunod na araw ni Hiraya sa Villa Arcangel ay isang sayaw sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang liwanag ay si Sinag. Sa tuwing karga niya ang sanggol, sa tuwing ring naririnig niya ang maliliit nitong halakhak, at sa tuwing napapatahan niya ito sa pamamagitan ng kanyang himig, nakakaramdam siya ng isang kakaibang kapayapaan. Si Sinag ang kanyang kanlungan, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Ang dilim ay ang ina ni Sinag, si Mahalina. Pagkatapos ng unang araw na yon, ang mga salitang katulong ka lang dito ay tila naging isang mantra na paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya ni Mahalina sa iba't ibang paraan. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nananakit ng pisikal. Ang paraan ni Mahalina ay mas masahol pa. Ito ay isang laro ng isipan, isang dahan-dahang pagdurog sa kanyang pagkatao. Isang hapon, habang naglilinis si Hiraya sa sala, biglang natapon ang kopita ng mamahaling red wine ni Mahalina sa puting-puting karpet. Naku, ang clumsy ko naman, sabi ni Mahalina sa isang boses na puno ng pagkukunwari. Sapat na para marinig ng dalawa pang kasambahay na nasa malapit. Hiraya, pakilinis naman at pakibilisan bago pa manatili ang mantsa. Masusunod po, ma'am, sagot ni Hiraya at akmang kukuha ng panlinis. Huwag, pigil ni Mahalina. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Gamitin mo ang basahang iyan. Itinuro nito ang isang maliit na pamunas ng kamay. At gusto kong makita na kinukusot mo yan gamit ang mga kamay mo
hanggang sa mawala. Napatingin ang ibang kasambahay, puno ng awa ang kanilang mga mata, ngunit mabilis ding yumuko at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Walang naglakas loob na magsalita. Lumuhod si Hiraya sa malamig na sahig. Habang pinupunasan niya ang mamasa-masang carpet, ramdam niya ang titig ni Mahalina sa kanyang likuran, isang titig na nang aalipusta. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang pangingilid ng kanyang mga luha. Para sa kanyang ina, para kay Sinag, titiisin niya ito. Sa mga sandaling mag-isa si Hiraya, doon niya naririnig ang mga bulong. Isang beses, habang naglalabas siya sa likod bahay, narinig niya ang dalawang katulong na nag-uusap sa kusina. Kawawa naman si Hiraya, sabi ng isa. Laging napag-iinitan ni Ma'am. Shh! Baka marinig ka. Saway ng kausap. Alam mo naman na nag-iba na talaga siya. Hindi naman siya ganyan dati. Bago pa dumating si Senyorita Sinag, parang laging balisa, laging galit sa mundo. Nag-iba? Anong ibig niya sabihin noon? Gusto sanang magtanong ni Hiraya, ngunit alam niyang takot ang nagahari sa pamamahay na yon. Ang mga pader ay may tainga, at ang mga taingang yon ay laging nakikinig para kay Mahalina. Ang amo niyang lalaki, si Lino Montenegro, ay isang multo sa sarili nitong tahanan. Umuuwi ito, galing trabaho ng laging gabi na. Bihira itong magsalita. Ngunit may mga pagkakataon na nahuhuli ito ni Hiraya na nakatingin sa kanya at kay Sinag. Isang gabi, matapos niyang mapatulog si Sinag, naabutan siya ni Lino sa pasilyo. Naglalaro sila ng sanggol sa sahig at si Sinag ay tumatawa ng malakas, isang tunog na bihirang marinig sa buong mansyon. Nang makita ni Hiraya si Lino, akma na sana niyang itatayo ang bata, ngunit sinanyasan siya nitong magpatuloy. Sumandal si Lino sa hamba ng pinto at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang totoong nangiti sa mga labi nito. Isang ngiti na pagod, ngunit totoo. May kislap sa mga mata nito habang pinapanood ang anak na masaya. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho na parang bulan nang marinig nila ang mga yabag ni Mahalina na papalapit. Agad na umayos ng tayo si Lino, nawala ang kislap sa kanyang mga mata at bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Lino, andyan ka na pala. Bati ni Mahalina. Ang boses ay matamis, ngunit ang tingin ay matalim na ipinukol kay Hiraya. Kakauwi ko lang. Maikling sagot ni Lino, umiiwas ng tingin. Pagod na ako. Aakyat na ako. At ganoon lang, tinalikuran na niya sila. Tila takot na mahuli sa isang eksenang hindi gusto ng kanyang asawa. Naiwan si Hiraya kasama si Mahalina, na ngayon ay nakatingin na naman sa kanya ng masama. Dahan-dahan itong lumapit at tiningnan si Sinag mula ulo hanggang paa na para bang naghahanap ng kahit anong kapintasan. Alam mo, Hiraya, bulong nito, habang hinahaplos ang makinis na balat ng sanggol. Napakahalaga sa akin ng batang to. Siya ang buhay ko, kaya ayokong makakita ng kahit isang galos, kahit kasing liit lang ng kagat ng langgam. Dahil kapag nangyari yon, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Isang banta. Malinaw na malinaw. Napatango na lamang si Hiraya, naramdaman ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kinagabihan, habang pinapalitan niya ng damit pantulog si Sinag, may napansin si Hiraya sa braso nito. Isang maliit, bahagyang naninilaw na pasa. Napakaliit, na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nangyari ito? Buong araw ay nasa piling niya ang bata. Sigurado siyang walang anumang bagay na nakasakit dito. Imposible. Laging maingat siya. Bigla, naalala niya ang paghaplos ni Mahalina sa braso ng bata kanina. Ang diin ng mga daliri nito. Napaangat ang tingin ni Hiraya. Sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid, nakita niya si Mahalina na nakatayo sa kabilang dulo ng madilim na pasilyo. Nakamasid, at nang magtama ang kanilang mga mata,
Isang demonyong nangiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Mahalina. Isang nangiting nagsasabing, "Ako ang may gawa niyan at walang sino man ang maniniwala sa iyo." Para kay Lino Montenegro, ang pag-uwi sa sarili niyang bahay ay parang pagpasok sa isang magandang hawla na siya mismo ang gumawa. Bawat gabi, ang bigat ng katahimikan sa Villa Arcangel ang sumasalubong sa kanya. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Habang niluluwagan niya ang kurbata sa kanyang leeg, napadaan siya sa sala. Walang tao. Masyadong malinis. Masyadong maayos. Parang isang museo na walang pumupunta. Ang tanging nagpapatunay na may buhay sa loob ay ang mahinang tunog ng TV mula sa silid ni Mahalina. Napabuntong hininga si Lino. Napapikit siya sandali at sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng Mahalina na kanyang pinakasalan. Ang Mahalina na laging nakangiti, na ang mga tawa ay musika sa kanyang pandinig. Ang babaeng nangako sa kanya ng isang tahanang puno ng init at pagmamahal. Nasaan na ang babaeng iyon? Tila isang anino na lamang siya ng nakaraan, pinalitan ng isang estrangherang malamig at laging balisa, lalo na mula nang dumating si Sinag sa kanilang buhay. Isang sanggol na dapat sana ay maging simbolo ng kanilang pag-iibigan, ngunit tila naging mitsapa ng mas malalim na lamat sa kanilang pagsasama. Ang pagdating ni Hiraya ay nagdala ng kaunting pagbabago. Sa unang pagkakataon, naririnig na niya ang halakhak ni Sinag. Nakikita niya ang isang liwanag sa mansyon na matagal nang nawala. Ngunit kasabay ng liwanag na yon ay ang paglala ng dilim sa pagkatao ni Mahalina. Nakikita niya kung paano tinitingnan ng asawa niya ang bagong yaya. Nararamdaman niya ang tensyon, ngunit pinipili niyang huwag magsalita. Ang pakikipagtalo kay Mahalina ay isang gera na alam niyang hindi niya kayang ipanalo. Mas madali ang manahimik, ngunit ngayong gabi may nag-iba. Pagod na siya sa katahimikan. Dahan-dahan siyang umakyat at kumatok sa silid ng asawa. "Mahalina?" "Pasok," sagot nito. Naabutan niya itong nagsusuklay sa harap ng salamin. Ang ganda pa rin nito, hindi maipagkakaila. Ngunit ang mga mata nitong nakatingin sa sariling refleksyon ay walang kislap. "Gusto ko lang sanang makipag-usap," simula ni Lino, umupo sa gilid ng kama. "Tungkol saan?" tanong ni Mahalina, hindi pa rin lumilingon. "Tungkol sa paraan ng pagtrato mo sa mga katulong, lalo na kay Hiraya." Biglang huminto ang kamay ni Mahalina. Dahan-dahan itong lumingon at ang malamig na ekspresyon nito ay napalitan ng sakit. "Siya na ba ngayon ang problema mo, Lino? Mas kinakampihan mo na ba ang isang katulong kaysa sa sarili mong asawa?" "Hindi sa ganoon, Mahalina. Pero napapansin kong masyado kang mahigpit sa kanya. Ang mga tao sa bahay natatakot sa'yo." At doon na nagsimulang mamasa ang mga mata ni Mahalina. Mga luhang sanay na sanay ng gamitin ni Lino bilang sandata. "Ginagawa ko lang ang lahat para sa pamilyang ito. Para kay Sinag. Gusto ko lang ng kaunting respeto, Lino. Kaunting pagmamahal mula sa'yo. Pero parang mas napapansin mo pa ang nararamdaman ng iba kaysa sa akin. Hindi mo na ba ako mahal?" Bumigay si Lino. Gaya ng dati. "Mahal kita. Alam mo yan. Sige na, kalimutan na natin to." Akmang lalapitan niya ito para yakapin nang biglang tumayo si Mahalina. Ang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging malungkot tungo sa purong pagkataranta. Kinakapan nito ang kanyang leeg. "Nasaan na? Nasaan na?" "Ang alin?" Naguguluhang tanong ni Lino. "Ang kwintas ko. Ang diamond necklace na bigay mo sa akin. Suot ko lang yun kanina. Hindi. Hindi pwedeng mawala yon." Biglang bumukas ang pinto at nagimbal ang buong kabahayan sa isang nakakabininging sigaw. "Ang kwintas ko! Nawawala!" Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga kasambahay. Si Manang Elsa ay nagmamadaling umakyat. "Haluhugin ninyo ang buong bahay.
Hanapin ninyo. Utos ni Mahalina. Umiiyak na ngayon ng totohanan. Ngunit may kakaibang apoy sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto ng nakakabalisang paghahanap, walang nakita. Hanggang sa, "Ma'am," sabi ng isang katulong, nanginginig. Wala po talaga. Tumingin si Mahalina sa paligid. Ang mga mata ay parang isang agilang naghahanap ng mabibiktima. At ang mga matang yon ay huminto kay Hiraya, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, yakap si Sinag, na nagsisimula na namang umiyak dahil sa ingay. "Siya!" Biglang turo ni Mahalina. "Siya lang ang kasama ko sa silid na ito kanina, bago ako maligo. Halugugin ninyo ang gamit niya." "Ma'am, hindi po." Gulat na sabi ni Hiraya. Nanginginig ang boses. "Huwag ka nang magkaila." Sa utos ni Mahalina, walang nagawang kumuha si Manang Elsa sa maliit na bag ni Hiraya. Sa harap nilang lahat, ibinuhos nito ang laman sa sahig. Ang konting damit, ang pitaka na may kakarampot na laman, at ang litrato ng kanyang ina. At kasabay ng pagbagsak ng mga ito, isang kumikinang na bagay ang gumulong sa marmol na sahig. Ang diamond necklace. Tumigil ang mundo ni Hiraya. Hindi po sa akin yan," sabi niya, habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. "Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo." Tumingin siya kay Lino, nagmamakaawa. Ngunit si Lino ay nakatayo lang doon, parang isang estatwa, walang masabi, nakatingin sa kwintas, pagkatapos ay sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay isang hatol. Lumapit si Mahalina kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay na galit. At sa harap ni Lino at ng lahat ng mga kasambahay, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hiraya. "Pak! Umalis ka sa pamamahay ko. Magnanakaw." Ang hapdi sa pisngi ni Hiraya ay walang-wala kumpara sa hapdi sa kanyang puso. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang maliit na kwarto. Yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang mga salitang magnanakaw ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi ang sampal ang pinakamasakit, kundi ang paraan ng pagtingin sa kanya ng lahat. Puno ng husga, puno ng pagkasuklam, lalo na ang tingin ni Senyorito Lino. Ang kanyang pananahimik ang pumatay sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Alam niyang planado ang lahat. Ang pagkawala ng kwintas, ang pagkakahanap nito sa kanyang bag. Isang bitag na perpektong inilatag ni Mahalina. Inayos na niya ang kanyang mga gamit. Handa na siyang umalis, kahit na nangangahulugan iyon ng pagbalik sa Baryo Tala. Nang walang-wala, bit-bit ang isang kasinungalingang dudungis sa kanyang pangalan. Pero paano si Sinag? Paano na ang kawawang sanggol na tila sa kanya lang nakakahanap ng katahimikan? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Manang Elsa. "Hiraya," sabi nito sa mahinang boses, hindi makatingin ng diretsyo. "Hindi ka na aalis." Nagulat si Hiraya. Pero si Ma'am." Kinausap siya ni Sir Lino. Ayaw daw ni Sir na magkaroon ng iskandalo. Mahirap nang kumalat ang balita na may magnanakaw sa pamamahay ng mga Montenegro. Ramdam ni Hiraya ang diin sa salitang magnanakaw. Tila may pagdududa rin si Manang Elsa. Ngunit wala itong lakas ng loob na sabihin. Pero bilang parusa, pagpapatuloy nito, "Hindi mo muna aalagaan si Senyorita Sinag. Ikaw ang mag-aasikaso sa lumang bodega sa likod ng hardin. Kailangan mo yung linisin lahat ng laman doon." Isang parusa na mas matindi pa sa pagpapaalis. Ang ilayo siya kay Sinag. Iyon ang tunay na layunin ni Mahalina. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, pinasok ni Hiraya ang bodega. Amoy luma ang hangin sa loob, pinaghalong alikabok at nabubulok na kahoy. Puno ito ng mga lumang kasangkapan na tinakpan ng puting kumot, mga kahon ng kung ano-ano, at mga sapot ng gagamba sa bawat sulok. Isang sementeryo ng mga nakalimutang bagay. Habang naglilinis,
Pakiramdam niya ay lalo siyang nilulunod sa kahihiyan. Bawat pag-angat niya ng mabibigat na kahon, bawat pag-ubo dahil sa alikabok, ay isang paalala ng kanyang abang kalagayan. Nang ilipat niya ang isang lumang aparador, may napansin siyang isang pinto sa likod nito. Isang pinto na gawa sa matibay na kahoy na iiba sa ibang bahagi ng bodega. Mayroon itong kandado, isang makalawang at matandang kandado. Saan papunta ang pintong ito? Isang kuryosidad ang biglang bumuhay sa kanyang pagod na diwa. Bakit kailangang itago ang isang pinto sa likod ng mabigat na aparador? Sa kanyang paglilibot sa maruming sahig, may natapakan siyang matigas. Nang pulutin niya ito, isa palang lumang susi. Makalawang, pero mukhang matibay pa. Dala ng hindi maipaliwanag na udyok, sinubukan niya itong ipasok sa kandado. Click! Bumukas ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang alon ng hangin na mas malamig at mas luma ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob. Hindi ito bodega. Isa itong silid. Isang silid ng sanggol. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Sa gitna ng kwarto ay isang kuna na nababalutan ng alikabok. May mga laruan sa sahig, mga damit pambata na nakasampay sa isang maliit na upuan. Lahat ay tila iniwan sa pagmamadali. Ngunit ang mga gamit dito, hindi ito ang mga gamit ni Sinag. Iba ang kulay, iba ang disenyo. Mas simple. Naglakad siya palapit sa isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito ay may isang picture frame na nakataob. Dahan-dahan niya itong itinaas. Isang litrato, ngunit punit ang kalahati. Ang natira sa litrato ay ang imahe ng isang babaeng napakaganda. Mahaba ang buhok nito at ang kanyang mga mata. May kung anong pamilyar sa mga matang yon. Isang ngiti na puno ng purong kaligayahan ang nasa kanyang mga labi. Ngunit ang katabi niya, ang dapat sanay kasama niya sa litrato, ay walang awang pinunit at tinanggal. Sino ang babaeng ito at bakit ang kanyang silid ay ikinulong at itinago na parang isang madilim na sekreto? Habang hawak ni Hiraya ang punit na larawan, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mansyon na ito ay hindi lang puno ng lungkot, puno ito ng mga lihim. At pakiramdam niya, kasasayad pa lang niya sa ibabaw ng isang napakalalim at napakadilim na bangin. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng lihim na silid. Hawak ang punit na larawan. Ang mga mata ng babae sa litrato ay tila nangungusap, humihingi ng tulong, naghahanap ng kasagutan. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito maintindihan. Hindi siya maaaring manatili dito. Anumang oras ay maaaring may maghanap sa kanya. Ngunit isang puwersa ang pumipigil sa kanyang mga paa na umalis. Kailangan niyang malaman kung ano ang hiwaga ng silid na ito. Muli niyang inilibot ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay sinanay na sa dilim. Sa ilalim ng maalikabok na kuna, may napansin siyang isang bagay na nakausli. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Isang baul. Lumuhod siya at hinila ito. Hindi ito nakakandado. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Sa loob ay may dalawang bagay lamang. Isang makapal na kwaderno na balat pa lang ay lumana at isang nakatuping opisyal na dokumento. Kinuha niya ang kwaderno. Sa pabalat nito, sa sulat kamay na maganda at pino, ay nakasulat ang isang pangalan, Liwayway. Isang talaarawan, ang talaarawan ng babae sa litrato. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit nababasa pa. Mahal kong talaarawan, sa wakas, natagpuan ko na ang aking kakambal sa ibang ina. Ang pangalan niya ay Mahalina. Ang ganda-ganda niya at ang bait-bait sa akin. Mula nang magkakilala kami, araw-araw na kaming magkasama. Ibinabahagi namin ang lahat ng aming pangarap. Sabi niya, balang araw, sabay kaming ikakasal at ang aming mga anak ay magiging mag-best friends din tulad namin.
Siya ang kapatid na hindi ibinigay sa akin ng Diyos. Napahinto si Hiraya. Mahalina? Ang Mahalina na kilala niya? Ang malupit at mapang-aping si Mahalina Montenegro? Hindi maaari. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang kwento, mga pangarap at pagmamahal ng dalawang magkaibigan. Ngunit habang lumilipat siya sa mga susunod na pahina, unti-unting nagbago ang tono. Ang dating masayang sulat ay napalitan ng pagkalito at lungkot. Mahal kong talaarawan, ibinigay na sa akin ng Diyos ang pinakamalaking biyaya. Buntis ako. Hindi ko maipaliwanag ang aking kaligayahan. Ngunit nang ibinalita ko ito kay Mahalina, may kakaiba akong nakita sa kanyang mga mata. Isang kakaibang lungkot na may halong inggit. Siguro ay dahil sa pangarap din niyang magkaanak. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya binibiyayaan. Niyakap niya ako ng mahigpit, pero ang yakap niya parang ang lamig. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Nagpatuloy siya. Mahal kong talaarawan, malapit na akong manganak. Ngunit ang kilos ni Mahalina ay lalo pang naging kakaiba. Lagi siyang nakabantay. Ayaw niya akong masyadong lumalabas. Sabi niya, para daw sa proteksyon ko. Ngunit pakiramdam ko, para akong isang bilanggo. Ang mga tingin niya sa tiyan ko, hindi ko maipaliwanag. May selos, may pagnanasa. Natatatakot ako. Hanggang sa marating niya ang huling-huling sinulat na pahina. Ang sulat ni Kamay ay magulo at nanginginig. May mga bahid ng tila na tuyong luha. Mahal kong talaarawan, ipinanganak ko na siya. Ang aking anghel, ang aking sinag. Ngunit pagkatapos kong manganak, tila bumagsak ang aking mundo. Isang malalim na kadiliman ang bumalot sa akin. Sabi ng doktor, malala raw ang aking depression. Hindi ko maalagaan ang sarili ko. Paano pa ang aking anak? Pero nandyan si Mahalina, ang aking matalik na kaibigan. Sabi niya, huwag akong mag-alala. Siya muna ang mag-aalaga sa aking sinag habang ako'y nagpapagaling. Ipinagkakatiwala ko sa kanya ang buhay ko, ang anak ko. Siya ang aking pag-asa. At doon natapos ang talaarawan. Nabitawan ni Hiraya ang kwaderno. Sinag. Ang pangalan ng sanggol ay Sinag. Hindi maaari. Nanginginig niyang kinuha ang isa pang papel sa loob ng kahon. Ang nakatuping dokumento. Binuklat niya ito. Republika ng Pilipinas. Certificate of Live Birth. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga detalye. Pangalan ng bata. Sinag Alcantara. Pangalan ng ina. Liwayway Alcantara. Halos hindi na makahinga si Hiraya. Ang buong katawan niya ay nanlamig. Isang kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Si Sinag ay hindi anak ni Mahalina. Siya ay anak ni Liwayway. Ninakaw siya. Ang halimaw na si Mahalina, ninakaw niya ang anak ng sarili niyang kaibigan. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Galit para kay Liwayway. Galit para sa inosenteng si Sinag. Dali-dali niyang kinuha muli ang talaarawan. Umaasang meron pang ibang detalye. Kahit ano. Muli niya itong binuklat. At sa pinakahuling pahina, sa likod ng huling entry, mayroon siyang napansin. Isang bagay na nakadikit gamit ang lumang tape. Isang maliit at kupas na litrato. Ito ang buong bersyon ng punit na larawan na una niyang nakita. Nandoon si Liwayway, masaya at nakangiti. At sa tabi nito, kayakap niya ay isang batang babae na mga 5 o 6 na taong gulang. Nakatirintas ang buhok nito at may isang bungi sa kanyang nangiti. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hiraya. Ang damit ng bata, ang tirintas sa buhok, ang bunging niyang ngiti. Parang kidlat na bumalik sa kanya ang isang malayong alaala. Ang kanyang ina, hinahaplos ang kanyang buhok habang kinakantahan siya ng pampatulog na himig. Ang himig na kinakanta niya kay Sinag, nabitawan niya ang talaarawan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak ng walang tigil. Ang batang babae sa litrato,
ay siya, ang hangin. Tila naubos ang lahat ng hangin sa loob ng lihim na silid. Nakatitig si Hiraya sa maliit na litrato, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakikita ang kupas na papel. Ang nakikita niya ay isang multo ng nakaraan, isang pamilyar na batang babae na may bunging ng ngiti na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Siya, walang duda, ito ang kanyang mukha, parang isang dam na gumuho. Ang mga pira-pirasong alaala na dati malabo at walang koneksyon ay biglang nagdagsaan sa kanyang isipan, buo at malinaw. Isang haplos, ang magaspang ngunit malambing na kamay ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Ang amoy nito na parang pinaghalong sampagwita at pawis mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Isang awit, ang himig na yon. Hindi niya ito basta narinig kung saan. Iyon ang awit na gabi-gabing kinakanta sa kanya ng kanyang ina hanggang sa siya'y makatulog. Ang awit na para sa kanya, hindi para kay Sinag. Ang awit na para sa isang batang babaeng bungi ang nangiti. Tulog na, Hiraya ko. Ang tala sa langit, ika'y binabantayan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang impit na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng pagkawasak. Ang kanyang ina, ang kanyang nanay liwayway. Ang buong akala niya ay iniwan siya nito sa mga kamag-anak dahil sa matinding karamdaman at kahirapan. Ang sinabi sa kanya ay nawala ito sa sarili matapos siyang ipamigay. Pero hindi iyon ang buong kwento. Ang kanyang ina ay hindi lang nagkasakit. Siya ay sinirang puri, inagawan, niloko. At ang gumawa nito? Ang halimaw na si Mahalina, isang nag-aalab na apoy, ang biglang pumalit sa lamig ng pagkabigla sa kanyang katawan. Isang apoy na sinindihan ng 10 taon ng pangungulila at sakit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Ang bawat paghihirap na dinanas niya, ang bawat gabing nag-iisa siya at hinahanap ang kanyang ina, ang bawat patak ng pawis na inialay niya para sa gamot ng babaeng winasak ni Mahalina, lahat ng yon ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Dinampot niya ang talaarawan, ang huling piraso ng katinuan ng kanyang ina. Hinaplos niya ang pangalang liwayway sa pabalat. Ito na lang ang natitirang ebidensya ng katotohanan. At si Sinag, ang kanyang kapatid, ang kanyang bunsong kapatid na hindi niya alam na nabubuhay. Ang sanggol na dinudurog din ang puso niya sa tuwing umiiyak ito, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang koneksyon na hindi niya maintindihan noon. Dugo. Iisang dugo ang nananalaytay sa kanila. Dito nagtapos ang pagiging maamong tupa ni Hiraya Alcantara. Maingat niyang isinilid ang talaarawan at ang birth certificate sa loob ng kanyang damit. Idiniin sa kanyang dibdib na para bang ito ang kanyang puso. Lumabas siya ng lihim na silid, isinara ang pinto at ibinalik ang aparador sa dati nitong pwesto. Walang bakas. Ang bawat hakbang niya pabalik sa mansyon ay may bigat, may determinasyon. Ang dating Hiraya na laging nakayuko ay wala na. Ngayon, diretso ang kanyang tingin, matigas ang kanyang mga panga. Dumiretso siya sa silid ni Sinag, naabutan niyang mahimbing na natutulog ang sanggol sa kuna nito. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Napaka-inosente, napakapayapa. Walang kamalay-malay sa kasalanang ipinuhunan para lang manatili siya sa lugar na ito. Dahan-dahang hinaplos ni Hiraya ang malambot na pisngi ng kapatid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang emosyong mas malalim pa. Pagmamahal, pananagutan. Sinag! Bulong niya, ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong tuklas na tapang. Bunso! Lumuhod siya sa tabi ng kuna, at ang mga luhang kanina'y puno ng sakit ay napalitan ng mga luha ng isang panunumpa. Hindi kita pababayaan, bunso. Patawad kung ngayon lang,
Pero nandito na si ate. Nandito na ako. Tumayo siya. Kailangan niyang itago ang ebidensya. Hindi sa kanyang kwarto. Alam niyang iyon ang unang lugar na hahalughugin ni Mahalina kapag nalaman nito ang lahat. Nag-isip siya. Mabilis. Tumingin siya sa kanyang luma at Repsolbadong bag na nasa sulok. Maingat niyang tinastas ang isang tahi sa pinakailalim na sapin nito. Isinilid ang nakaplastik na talaarawan at birth certificate at muling tinahi ng maayos. Walang sino man ang mag-aakalang may laman itong napakahalaga. Nang maramdaman niyang ligtas na ang kanilang sikreto, huminga siya ng malalim at lumabas ng silid. Sa pasilyo, saktong papalapit si Mahalina. Dala ang kanyang tasa ng tsa, ang muka ay puno ng pagkainip. Ano't ang tagal-tagal mo sa bodegang yon? Inuumod ka na ba doon? Mataray na tanong nito. Ang dating Hiraya ay yuyuko at hihingi ng tawad. Ngunit hindi na ngayon. Diretso siyang naglakad. At sa kanyang pagdaan sa tabi ng isang mesitang may nakapatong na isang napakamahal na florerang porselana. Ang paborito ni Mahalina, sinadya niyang iwagayway ang kanyang braso. Blag. Isang nakabibinging tunog ng nabasag na porselana ang pumuno sa buong pasilyo. Natigilan si Mahalina, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nakatingin sa mga pira-piraso ng kanyang paboritong florera na nagkalat sa sahig. Anong ginawa mo? Tanga ka ba? Sigaw nito. Pero hindi sumagot si Hiraya. Hindi siya yumuko. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Mahalina. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Mahalina sa mga mata ni Hiraya. Ang nakita niya ay isang malamig, nanunuot, at mapanghamong titig. Isang titig na nagsasabing, tapos na ang laro. Ang titig ni Hiraya, matapang at walang takot, ay parang isang sampal na mas malakas pa kaysa sa sampal na ibinigay ni Mahalina sa kanya. Sa isang iglap, natigilan si Mahalina. Ang dapat sana'y magiging isa na namang pagkakataon upang ipahiya ang katulong ay naging isang sandali ng pagtataka. Sino ang babaeng ito? Saan napunta ang maamong tupa na nanginginig sa takot sa bawat salita niya? Ang babaeng kaharap niya ngayon ay ibang-iba. May apoy sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Linisin mo yan! Ang tanging naisagot ni Mahalina, itinago ang kanyang pagkabigla sa likod ng galit. Tumalikod siya at nagbart siya papunta sa kanyang silid. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Hiraya ay nanatili sa kanyang isipan. Mula sa araw na yon, nagsimula ang isang bagong laro sa Villa Arcangel. Hindi na ito simpleng pang-aapi. Isa na itong laro ng pusa at daga, kung saan hindi na malinaw kung sino ang tunay na nangangaso. Naging mas maingat si Mahalina. Ang bawat kilos ni Hiraya ay kanyang binabantayan. Napansin niyang hindi na ito yumuyuko. Sumasagot na ito ng diretso, magalang pa rin, ngunit may bigat at paninindigan na sa bawat salita. Nawala ang takot, napalitan ng isang mapagmasid na katahimikan. Isang gabi, naisipan ni Mahalina na halughugin ang kwarto ni Hiraya habang ito ay abala sa pagpapatulog kay Sinag. Pumasok siya ng palihim, dala ang isang maliit na flashlight. Ang kwarto ay maliit at simple, walang masyadong gamit. Binuksan niya ang maliit na aparador. Tiningnan ang ilalim ng kama. Kinapa ang kutsyon, ngunit wala siyang nakitang kahit anong hinala. Tanging ang mga lumang damit at ang litrato ng isang matandang babae. Ang ina siguro nito. Walang bakas ng kahit anong sikreto. Lalo siyang napraning. Alam niyang may tinatago ang babae. Nararamdaman niya yun. Upang subukan ang reaksyon ni Hiraya, gumawa siya ng isang masakit na hakbang. Habang nag-aalmusal sila ni Lino, sinadya niyang ilakas ang kanyang boses habang may kausap sa telepono. Alam na naririnig siya ni Hiraya na nag-aasikaso sa mesa. Oo, kumusta na raw siya sa mental facility na yon? Sabi ni Mahalina sa kausap. Ganoon pa rin ba? Nako,
Baka kailangan na siyang ilipat sa isang lugar na mas malayo, mas tahimik, doon sa probinsya, kung saan walang sino mang makakadalaw sa kanya. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Mahalina ang paghinto ni Hiraya. Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamao nito habang nakatalikod. Isang maliit na reaksyon, ngunit sapat na para sa kanya. "Bakit mo naman gagawin yon?" tanong ni Lino matapos niyang ibaba ang telepono. "Sino yun?" Wala yon, mahal." Matamis na sagot ni Mahalina. "Isang dating kaibigan. Kawawa nga nawala sa sarili." Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa likod ni Hiraya. Nang gabing iyon, nakita ni Mahalina si Hiraya na palihim na gumagamit ng lumang telepono ng mga katulong sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likod. "Tito?" "Opo, ako po ito, si Hiraya. Gusto ko lang po sanang itanong kung nadadalaw niyo pa po ba si nanay? Saan po ba siya?" Bago pa man matapos ni Hiraya ang kanyang sasabihin, isang kamay ang biglang umagaw sa telepono. "Sino yan? Sino ang kausap mo?" Galit na tanong ni Mahalina. Nagulat si Hiraya. "Ma'am, kinausap ko lang po ang tiyuhin ko." Nang walang paalam, gumagamit ka ng telepono ng pamamahay na ito para sa personal mong interes. Sigaw ni Mahalina. Sa kanyang pagkataranta at galit, aksidente niyang nabitawan ang telepono. Nahulog ito sa isang timba ng tubig na nasa sahig. Patay ang linya. Ang tanging paraan ni Hiraya para makakuha ng impormasyon ay nawala na. "Pasensya na," sabi ni Mahalina, puno ng sarkasmo. "Madulas kasi ang kamay ko." Tinitigan siya ni Hiraya. At sa pagkakataong ito, ang apoy sa mga mata nito ay nagliliyab na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Hiraya, tumalikod na si Mahalina at naglakad paalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, may isang imahe na biglang pumasok sa isipan ni Mahalina. Ang bodega. Ang parusa niya kay Hiraya. Ang pagiging matapang nito ay nagsimula matapos itong maglinis doon. Isang masamang kutob ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Tumakbo siya. Hindi na siya nag-abalang magdahan-dahan. Tinakbo niya ang pasilyo, bumaba ng hagdan, at dumiretso sa hardin patungo sa bodega. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang pinto nito. Itinulak niya ang mabigat na aparador. At doon, tumambad sa kanya ang katotohanan. Ang kandado ng lihim na silid ay sira, nakabukas. Nanginginig ang buong katawan niyang itinulak ang pinto. Pumasok siya. Ang alikabok sa sahig ay may mga bakas na ng paa. Lumapit siya sa ilalim ng kuna. Ang baul ay nakabukas. Itinaas niya ang takip. Ang laman nito ay wala na. Ang talaarawan ni Liwayway, ang birth certificate ni Sinag, nawawala. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Mahalina. Tumingala siya, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng purong lagim at kabaliwan. Alam na niya. Alam na ng katulong ang lahat. At sa isipan ni Mahalina, iisa lang ang solusyon kapag ang isang sikreto ay nabunyag na. Kailangang burahin ang lahat ng nakakaalam nito. Pagkatapos ng nangyari sa kusina, alam ni Hiraya na wala ng atrasan. Ang pagkasira ng telepono ay hindi isang aksidente. Isa yung deklarasyon ng giyera. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kanyang susunod na hakbang, ang giyera na mismo ang sumugod sa kanya. Nasa silid siya ni Sinag, sinusubukang patahanin ang sanggol na tila nararamdaman ang papalapit na panganib. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Mahalina. Ngunit hindi na ito ang Mahalina na laging nakaayos at nagpapanggap na kalmado. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may nagliliyab na mga mata, ang buhok ay bahagyang magulo, at sa kanyang mga labi ay may isang nangiting nakakakilabot. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang halimaw. Walang sabi-sabing pumasok si Mahalina at isinara ng malakas ang pinto. Saka ito nilock mula sa loob.
Ma'am, anong ginagawa ninyo? Tanong ni Hiraya. Naramdaman ang biglaang panlalamig sa kanyang buong katawan. Niyakap niya si Sinag ng mas mahigpit. Tapos na ang laro, Hiraya. O dapat ko bang sabihin, anak ni Liwayway? Ang mga salitang yon ay tumama kay Hiraya na parang isang bigwas. Kinumpirma na ni Mahalina ang lahat. Saan mo itinago? Tanong ni Mahalina. Dahan-dahang lumalapit na parang isang ahas. Ibigay mo sa akin ang talaarawan. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Matapang na sagot ni Hiraya. Kahit na ang puso niya ay kumakarera na sa takot. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Mahalina. Isang tunog na hindi nababagay sa maganda nitong mukha. Huwag ka nang magsinungaling. Akala mo ba matalino ka? Akala mo maloloko mo ako? Mula nang dumating ka dito, alam kong may dala kang kamalasan. Ang mga mata mo, kaparehong kapareho ng mga mata ng walang kwenta mong ina. Lumapit pa ito, at ngayon ay nakikita na ni Hiraya ang purong kabaliwan sa mga mata nito. Alam mo ba kung gaano kadali sirain ang isang tao? Bulong ni Mahalina, na para bang nagbabahagi ng isang sikreto. Ang nanay mo, napakatatag niya noon. Masaya, minamahal. Lahat ng bagay na wala ako, nasa kanya. Kaya dahan-dahan, sinira ko siya. Binigyan ko siya ng mga gamot na pampakalma. Sinabi kong para sa stress. Pero ang totoo, iyon ang unti-unting sumisira sa isip niya. Pagkatapos niyang manganak, napakadali na lang. Isang tulak na lang at nahulog na siya sa bangin ng kabaliwan. Napaluha si Hiraya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Bakit ninyo ginawa yon? Kaibigan ninyo siya. Kaibigan? Muling tumawa si Mahalina. Ang tingin ko sa kanya ay isang hagdanan, isang paraan para makuha ang gusto ko, ang anak niya, ang tanging bagay na makapagliligtas sa akin mula sa pagiging isang baog na asawa. At ngayon, gusto mo siyang bawiin? Huminto ito sa mismong harapan ni Hiraya. Ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang talaarawan at hahayaan kitang umalis dito ng buhay. Tinitigan siya ni Hiraya, diretso sa mga mata. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang katotohanan. Ang nangiti sa mukha ni Mahalina ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng purong galit. Mabilis pa sa kidlat, isang malakas na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Hiraya. Sa lakas ng impact, nabitawan niya si Sinag na bumagsak sa malambot na kama. Bago pa man makabawi si Hiraya, sinabunutan siya ni Mahalina at itinulak ng malakas. Bumagsak siya sa sahig. Ang ulo niya ay tumama sa paa ng kuna. Nahilo siya at nagdilim ang kanyang paningin. Nang muli siyang magkamalay, nakahiga pa rin siya sa sahig. Ngunit ang amoy sa paligid, iba na. Amoy gas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Mahalina na may hawak na isang maliit na galon. Binubuhos ang laman nito sa paligid ng silid. Sa kurtina, sa carpet. Si Sinag ay nasa kama pa rin. Umiiyak ng malakas sa takot. Alam mo, naisip ko, mas maganda pala ang plano ko. Sabi ni Mahalina, ang boses ay kalmado na ngayon sa isang nakakatakot na paraan. Isang malungkot na aksidente, isang pabayang yaya na naglaro ng posporo. Nasunog ang silid at sa kasamaang palad, nadamay ang bata. At syempre, ang yaya, hindi na nakalabas ng buhay. Hayop ka! Sigaw ni Hiraya, sinusubukang tumayo, ngunit sobrang sakit ng kanyang ulo. Salamat sa papuri. Ngumisi si Mahalina. Itinapon nito ang walang lamang galon at naglakad papunta sa pinto. Paalam, Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, kumuha ito ng isang lighter. Kinasa niya ito at isang maliit na apoy ang sumayaw sa dilim ng silid. At pakisabi sa nanay mo, kapag nagkita kayo sa impyerno, na masaya ang naging buhay ng anak niya sa piling ko. Sa isang iglap,
Ibinato ni Mahalina ang lighter sa kurtinang basa ng gas. Whoosh! Isang pader ng apoy ang biglang bumalot sa bintana. Mabilis na gumapang ang apoy sa sahig, papalapit sa kama kung nasaan si Sinag. Narinig ni Hiraya ang paglak muli ng pinto mula sa labas. Naiwan siya. Siya at ang kanyang kapatid nakakulong sa loob ng isang nag-aalab na impyerno. Tulong! Tulong! Sigaw niya. Pinipilit na bumangon habang ang usok ay nagsisimulang punuin ang kanyang mga baga. Pinilit niyang gumapang palapit kay Sinag. Ang init ng apoy ay dumadampi na sa kanyang balat. Hinablot niya ang kapatid mula sa kama at niyakap ito ng mahigpit, ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Dumapa siya sa sahig, malayo sa apoy hanggat maaari, at sinimulang kalampagin ang sahig. Ang init ay nakakapaso, ang usok ay nakakasakal. Lino! Senyorito Lino! Iyon ang huling salitang naisigaw niya bago siya tuluyang lamunin ng itim na usok at mawalan ng malay. Pauwi na si Lino Montenegro nang una niyang mapansin ang kakaibang kulay kahel na nagliliyab sa kalangitan sa direksyon mismo ng kanyang tahanan. Agad na kumabog nang malakas ang kanyang dibdib. Tinapakan niya ang silinyador. Ang maluhong sasakyan ay halos lumipad sa bilis. Pagpasok niya sa tarangkahan, isang eksenang mula sa bangungot ang kanyang natunghayan. Ang isang bahagi ng Villa Arcangel, ang wing kung nasaan ang silid ni Sinag, ay nilalamon ng apoy. Ang itim na usok ay pumapailan lang sa kalangitan na parang isang masamang pangitain. Nagtatakbuhan ang mga kasambahay sa hardin, may dalang mga timba ng tubig na walang laban sa nagngangalit na apoy. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon si Mahalina, nakaluhod sa damuhan, umiiyak ng malakas. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring desperasyon. Lino, kung paano mo? Mo. Sigaw nito nang makita siya. Tumakbo ito at yumakap sa kanya. Lino, ang anak natin. Si Sinag. Nasa loob pa siya. Ano? Nasaan ang mga bumbero? Bakit hindi mo siya inilabas? Sigaw ni Lino. Tinutulak ang asawa palayo. Hindi ko kaya. Sinubukan ko pero ang laki ng apoy. At si Hiraya. Si Hiraya, Lino. Nabaliw na yata siya. Nakita ko siyang may hawak na lighter. Siya ang may gawa nito. Sinubukan niyang sunugin ang sarili niya kasama ang anak natin. Ang mga salita ni Mahalina ay pumasok sa isang tainga ni Lino at lumabas sa kabila. May mali. Ang kanyang mga instinct na matagal na niyang binaliwala ay sumisigaw na may mali sa eksenang ito. Ang pag-iyak ni Mahalina ay hindi totoo. Ang kanyang mga mata, kahit lumuluha, ay may kislap ng tagumpay. At sa gitna ng ingay ng apoy at sigawan, may narinig siyang isang tunog na pumunit sa kanyang puso. Ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol, galing sa loob. At kasabay noon, isang desperadong sigaw na halos paus na. Tulong! Ang boses ni Hiraya. Tumabi kayo! Sigaw ni Lino. Tinatakbo ang hagdanan ng mansyon. Lino, huwag! Delikado? Pagpigil ni Mahalina, kumakapit sa kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpapigil si Lino. Isang malakas na puwersa ang bumuhay sa kanyang pagkatao. Isang puwersang nagmula sa pagsisisi at sa biglaang realisasyon na napakatagal na niyang naging bulag. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ng asawa. Kung may mangyaring masama sa kanila, Mahalina, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng isang panganib na hindi pa kailanman narinig ng asawa. Mananagot ka sa akin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumakbo siya papasok sa nasusunog na mansyon. Ang init ay nakakapaso. Ang usok ay nakakasakal. Sinundan niya ang iyak ni Sinag at ang mahinang kalampag. Narating niya ang pasilyo. Ang pinto sa silid ni Sinag ay nag-aalab na. Sa ilalim nito,
Nakikita niya ang kumakalat na apoy mula sa loob. Nakalak. Sa lakas ng kanyang adrenaline, paulit-ulit niyang sinipa at binangga ang pinto. Blag, blag. Sa wakas, sa isang huling malakas na tulak, bumigay ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay ang impyerno, ang kurtina ay abo na, ang isang bahagi ng sahig ay nagliliyab. At sa sahig, sa pinakaligtas na sulok na kanyang natagpuan, nakadapa si Hiraya. Ang likod nito ay namumula na sa paso, ngunit ang katawan niya ay nakatakip sa maliit na sisinag. Naligtas pa rin ngunit umiiyak na, nang mahina, dahil sa hirap sa paghinga. Nang hindi na nag-isip, isinugod ni Lino ang sarili sa gitna ng usok. Binuhat niya ang walang malay na si Hiraya at ang umiiyak na si Sinag sa kanyang mga bisig. Habang tumatalikod siya para tumakbo palabas, isang nagliliyab na piraso ng kisame ang bumagsak sa kanilang harapan. Hinaharangan ang daan. Sa huling onsa ng kanyang lakas, humanap siya ng ibang daan, tumalon sa ibabaw ng apoy sa sahig, at sa wakas ay nakalabas ng silid. Patakbo siyang bumaba ng hagdan, palabas sa sariwang hangin. Dala-dala ang 2 taong muntik ng mamatay dahil sa kanyang karuwagan. Pagdating sa hardin, isinuko niya si Sinag sa nag-aalalang si Manang Elsa. Dahan-dahan niyang inihiga si Hiraya sa damuhan. Ang mukha nito ay puno ng abo, ang damit ay sunog sa ilang bahagi. Ngunit kahit walang malay, ang mga kamay nito ay tila nakayakap pa rin, na para bang pinoprotektahan pa rin ang batang hindi naman kanya. Habang naghihintay sila, sa pagdating ng ambulansya, lumuhod si Lino sa tabi ni Hiraya. Napansin niyang gumagalaw ang mga labi nito, may ibinubulong kahit walang malay. Idinikit niya ang kanyang tainga. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa pagitan ng mga pag-ubo, iisang salita, ang paulit-ulit na binibigkas ng nag-agaw buhay na dalaga. Kapatid ko. At pagkatapos, isang pangalan. Liwayway, Sinag, anak ko. Tumigil ang paghinga ni Lino. Liwayway, ang pangalan ng dating kaibigan ni Mahalina na nabaliw. Sinag, anak ko, kapatid ko. Ang mga pira-pirasong palaisipan, ang kakaibang koneksyon ni Hiraya kay Sinag, ang biglaang galit ni Mahalina, ang lahat ng kasinungalingan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao sa gitna ng kaguluhan, si Mahalina. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ang mukha ay hindi na umiiyak, kundi puno ng pagkabigla at takot nang makita niyang buhay na nakalabas ang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, alam na ni Lino ang katotohanan. Ang apoy na sumusunog sa kanyang tahanan ay walang-wala kumpara sa apoy ng katotohanang unti-unting tumutupok sa buong pagkatao niya. Ang malamig at puting pasilyo ng ospital ay isang malaking kontradiksyon sa nag-aalab na impyernong iniwan nila sa Villa Arcangel. Nakaupo si Lino sa isang upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang amoy ng usok ay nanunuot pa rin sa kanyang damit, isang permanenteng paalala ng mga kasalanang hinayaan niyang mangyari. Si Sinag ay nasa pangangalaga na ng mga pediatrician, ligtas mula sa anumang pinsala, maliban sa kaunting pagka-suffocate. Ngunit si Hiraya, malubha ang kalagayan nito. 2nd-degree burns sa likod at braso, ang usok na kanyang nalanghap. Nakikipaglaban siya para sa kanyang buhay sa loob ng kwartong yon. Ilang sandali pa, dumating si Mahalina kasama ang 2 pulis. Ang kanyang pagkukunwari ay bumalik na. Umiiyak na naman siya, nagpapakita ng isang asawang nag-aalala. Lino, kumusta na sila? Tanong nito, akmang hahawak sa kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na tumayo si Lino at umatras na para bang ang pagdampi ni Mahalina ay isang kamandag. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon,
malamig na parang yelo. "Huwag mo akong hawakan," sabi niya. Bawat salita ay mabagal at may diin. Natigilan si Mahalina. "Lino, ano bang sinasabi mo? Ako ang asawa mo." "Talaga ba?" tanong ni Lino. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Humarap siya sa mga pulis. "Mga opisyal, mayroon akong gustong sabihin sa inyo, pero gusto kong marinig din niya." "Sir Montenegro," magalang na sabi ng isang pulis. "Ayon po sa inisyal na testimonya ni Mrs. Montenegro, ang kasambahay niyo raw po, si Hiraya Alcantara, ang nagsimula ng sunog." Hindi pinansin ni Lino ang sinabi ng pulis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Mahalina na nagsisimula ng mamutla. "Liwayway," sabi ni Lino. "Naalala mo ba siya, Mahalina? Ang matalik mong kaibigan?" Napakurap si Mahalina. "Ano? Anong kinalaman niya dito?" "At si Sinag," pagpapatuloy ni Lino. Ang boses ay nagsisimula nang manginig sa pinipigilang galit. Habang walang malay si Hiraya, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng anak natin. Sabi niya, anak niya, kapatid niya. Ano ang ibig sabihin noon, Mahalina? Baliw na siya, Lino, dahil sa sunog, kung ano-ano na ang sinasabi. Depensa ni Mahalina, ang boses ay tumataas na sa pagkataranta. Sa puntong yon, nagsimulang magduda ang mga pulis. Nagtinginan sila. "Ang mga kasambahay po namin," sabi ni Lino sa mga pulis. "Kausapin ninyo sila. Tanungin ninyo kung paano tratuhin ni Mahalina si Hiraya. Tanungin ninyo kung sino ang laging nagagalit kapag masaya si Sinag sa piling ng kanyang yaya." "Mga kasinungalingan! Binaligtad na niya ang utak mo, Lino!" sigaw ni Mahalina. "Tumigil ka!" Sa wakas ay sumabog si Lino. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Pinatahimik ang lahat. "Tapos na ang pagkukunwari mo, Mahalina. Narinig kita. Narinig ko ang takot at pagkasuklam mo sa boses mo tuwing binabanggit mo si Liwayway noon. Naging bulag ako. Naging duwag ako. Pero hindi na ngayon." Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili bago muling humarap sa mga pulis. May isa pa siyang sinabi sa akin bago siya nawalan ng malay. Pagsisinungaling ni Lino, umaasa na ang kanyang gagawin ay tama. Mayroon daw siyang tinagong ebidensya, isang bagay na magpapatunay ng lahat. Sa loob ng kanyang bag, sa ilalim, may tinahi siya doon. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Lino. Mabilis na nagbigay ng utos ang hepeng pulis sa kanyang kasama na balikan ang Villa Arcangel at kunin ang bag ni Hiraya. Naiwan silang tatlo sa pasilyo sa isang nakakabinging katahimikan. Walang nagsasalita. Tanging ang mabibigat na paghinga at ang tunog ng heart monitor mula sa silid ni Hiraya ang maririnig. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik ang pulis. Dala niya ang isang malaking brown evidence bag. Sa loob nito ang luma at repsolbadong bag ni Hiraya. Sa harap nilang lahat, gamit ang isang maliit na penknife, maingat na tinastas ng pulis ang tahi sa ilalim na sapin ng bag. At mula sa loob, inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Isang luma at kupas na talaarawan at isang opisyal na dokumento. Ang birth certificate ni Sinag Alcantara. "Hindi!" sigaw ni Mahalina. Susugurin sana ang pulis. Ngunit mabilis siyang napigilan ng kasama nito. Binuklat ng hepe ang birth certificate. Pagkatapos ay ang huling pahina ng talaarawan kung saan nakadikit ang litrato. Tiningnan niya si Lino. Pagkatapos ay si Mahalina na ngayon ay nagwawala na. "Mrs. Montenegro," sabi ng hepe, ang boses ay seryoso at walang emosyon. "Sinasama ka namin sa presinto para sa karagdagang investigasyon ukol sa kasong arson at posibleng kidnapping." "Hindi!
Bitiwan ninyo ako. Lino, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Mahalina habang kinakabitan siya ng posas. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot na ng luha at galit. Isang imahe ng isang reynang nawalan ng korona. Pero hindi na lumingon si Lino. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood ang babaeng minsan niyang minahal na kinaladkad palayo ng mga pulis. Walang awa, walang lungkot. Tanging isang malalim at nakakalamon na pakiramdam ng kabiguan. Nang mawala na si Mahalina sa kanyang paningin, napasandal si Lino sa pader. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay tuluyan ng dumagan sa kanya. Napatingin siya sa pinto ng silid kung nasaan si Hiraya, ang babaeng sinunog ang sariling katawan para iligtas ang kanyang kapatid. Ang babaeng naging mas matapang kaysa sa kanya. Ang babaeng sinaktan niya sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. At doon, sa malamig na sahig ng ospital, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak si Lino Montenegro. Isang iyak ng isang taong nawalan ng lahat, ngunit sa wakas ay natagpuan ang simula ng katotohanan. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa krimen ng mga Montenegro ay naging laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ngunit sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang mundo ni Hiraya ay binubuo lamang ng puting kisame, amoy ng gamot, at ang walang tigil na kirot mula sa kanyang mga paso. Ang unang beses na iminulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang hinanap ay si Sinag, isang nurse, ang nag-abot sa kanya ng isang salamin. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang bagong siya. Ang kanyang mukha ay ligtas, ngunit ang isang bahagi ng kanyang leeg, balikat, at braso ay nababalot ng mga peklat, mga pilat na mapupula at pangit. Isang permanenteng mapa ng gabing iyon, hinawakan niya ang kanyang balat. Ang dating makinis ay ngayoy magaspang at kulubot. At sa kabila ng lahat ng tiniis niya, hindi niya napigilang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagbabagong hindi na maibabalik pa. Sa mga sumunod na araw, naging regular na bisita si Lino. Hindi siya pinapapasok ni Hiraya sa simula. Ang makita ang mukha nito ay isang paalala ng kanyang karuwagan, ng kanyang pagkukulang. Ngunit naging mapilit si Lino, hindi sa paraang mayabang, kundi sa paraang mapagkumbaba. Araw-araw, nag-iiwan siya ng mga bulaklak at prutas sa labas ng pinto. Isang hapon, naglakas loob si Hiraya na pagbuksan siya. Tumayo si Lino sa may pintuan, hindi naglakas loob na pumasok ng walang pahintulot. Ang dating aroganteng milyonaryo ay mukha ng pagod at mas matanda ng 10 taon. Hiraya, sabi nito sa mahinang boses. Patawad. Hindi sumagot si Hiraya. Tumingin lamang siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay kasing blangko ng puting pader ng silid. Nagpatuloy si Lino. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis sa kanyang dibdib. Walang salita ang sapat para sa lahat ng pagkukulang ko. Patawad dahil naging duwag ako. Dahil pinili kong maging bulag. Dahil hinayaan kong saktan ka niya. Kayong lahat. Ang katahimikan ni Hiraya ay mas matalim pa kaysa sa kahit anong sigaw. Pero hindi ako naparito para lang humingi ng tawad, sabi ni Lino. May ginawa ako. Isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Huminga siya ng malalim. Nahanap ko na siya, Hiraya, ang nanay mo. Sa isang iglap, napalingon si Hiraya. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng gulat, pag-asa, at pagdududa. Anong sinasabi mo? Ang lugar kung saan siya ipinasok ni Mahalina. Hindi iyon ospital. Isa iyong kulungan. Isang lugar na nakalimutan na ng Diyos. Paliwanag ni Lino. Ang pait ay bakas sa kanyang boses. Inilipat ko na siya sa isang mas magandang pagamutan. Pribado. Ligtas na siya. Ako na ang bahala sa lahat. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko para pagbayaran ang mga kasalanan ko. Ang balitang yon ang unti-unting bumasag sa pader
na itinayo ni Hiraya sa kanyang puso. Makalipas ang 2 araw, nang medyo kaya na niyang umupo sa isang wheelchair, dinala siya ni Lino sa paggamutan kung nasaan si Liwayway. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay isang kabog sa kanyang dibdib. Paano kung hindi na siya makilala ng ina? Paano kung huli na ang lahat? Ang silid ni Liwayway ay maliwanag. May malaking bintana kung saan tanaw ang isang hardin. Malinis ang paligid at sa isang upuan sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang babaeng payat. Ang buhok ay maikli na at may mga hibla na ng puti. Nakatingin lang siya sa malayo, tila nasa ibang mundo. Ang mga mata ay walang emosyon. Tumayo si Lino sa may pintuan para bigyan sila ng espasyo. Dahan-dahang itinulak ni Hiraya ang gulong ng kanyang wheelchair papalapit. "Nanay," bulong niya. Ang salitang yon ay parang bago sa kanyang dila. Hindi lumingon si Liwayway, hindi man lang kumurap. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Hiraya. Napaluha siya. Huli na nga ba? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang himig ang biglang bumalik sa kanya. Ang himig na nag-uugnay sa kanilang tatlo. Sinimulan niya itong iham, mahina sa simula. Pagkatapos ay naging mga salita. "Tulog na, bunso. Tulog na." Ang tala sa langit, ika'y binabantayan. Dahan-dahan, na parang isang makinang matagal nang hindi gumagana, lumingon ang ulo ni Liwayway. Ang mga matang kanina'y blanko ay unti-unting nagkaroon ng focus. Tumingin ito kay Hiraya, sa kanyang mga peklat, sa kanyang mga luha. Isang salita ang kumawala sa mga labi ni Liwayway, isang bulong na kasing hina ng hangin. "Hiraya?" Ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan ang tuluyang gumuho sa lahat ng natitirang lakas ni Hiraya. Humagulgol siya habang inaabot ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito. Totoo. Ilang sandali pa, pumasok ang isang nurse, tulak-tulak ang isang stroller. Sa loob nito ay si Sinag, na nang makita si Hiraya ay agad nang ngumiti at iwinagayway ang maliliit na kamay. Inabot ng nurse ang sanggol kay Hiraya. Sa unang pagkakataon, kinarga niya ang kanyang kapatid, hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang ate. Habang hawak niya sa isang kamay ang kamay ng kanyang ina at sa kabilang braso ay ang kanyang bunsong kapatid, naramdaman niya ang isang kabuuan na matagal nang nawawala sa kanya. "Nandito na si ate, Sinag," bulong niya sa sanggol. "Nandito na tayo, kasama si nanay." Tumingin si Liwayway sa sanggol pagkatapos ay kay Hiraya. Isang kislap ng pagkalito at malayong alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. Habang magkayakap ang mag-iina, pumasok ang doktor para kausapin si Lino sa may pintuan. "Mr. Montenegro, ang physical recovery ni Miss Alcantara ay maganda ang progreso," sabi ng doktor. Ngunit ang kanyang ina, "Ano po ang tungkol sa kanya, Dok?" Kinakabahang tanong ni Lino. Nagbuntong hininga ang doktor. Ang katawan, naghihilom, pero ang isip na sinira ng trauma at ng maling gamot. Mahabang proseso po ito, Mr. Montenegro, at wala pong kasiguraduhan. Isang taon na ang lumipas mula nang ang apoy sa Villa Arcangel ay sumunog sa mga kasinungalingan at nagbigay daan sa isang masakit, ngunit kinakailangang katotohanan. Sa harap ng isang maliit na entablado, sa isang community center na puno ng mga kababaihan, nakatayo si Hiraya Alcantara. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod. Hindi na itinatago ang mga peklat sa kanyang leeg at balikat. Ang mga pilat na yon, na dati simbolo ng kanyang bangungot, ay ngayoy mga medalya na ng kanyang katapangan. Ang mga peklat na ito, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng paninindigan habang bahagyang hinahawakan ang kanyang balat. Ay paalala, hindi ng sakit, kundi ng lakas. Paalala na minsan, kailangan nating masunog para muling mabuo. Mas matatag, mas matapang, at mas buo. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Si Hiraya,
Ang dating yaya na laging nakayuko ay isa na ngayong tagapagsalita. Isang inspirasyon, isang boses para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso na natatakot magsalita. Ang kanyang kwento ay naging isang tanglaw. Sa isang sulok sa likuran, tahimik na nanonood, si Lino Montenegro. Hindi na siya ang dating aroganteng milyonaryo. Ang kanyang kasuotan ay simple na. Ang Villa Arcangel ay naibenta na. Ang pera ay inilagay sa isang foundation na tumutulong sa mga mental health patient at mga biktima ng karahasan bilang kanyang habambuhay na penitensya. Hindi siya nagpapakita kay Hiraya, ngunit mula sa malayo, sinisiguro niyang hindi sila magkukulang sa anumang suporta. Iyon na lamang ang papel niya sa kanilang buhay, isang anino, isang tagabantay. Sa labas ng community center, sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa tabi ng dagat, isang tahanang binili ni Lino para sa kanila, ay nagaganap ang isang mas tahimik na milagro. Nakaupo si Liwayway sa isang silyang tumba-tumba sa kanilang beranda. Ang kanyang mga mata ay may kislap na ngayon. Ang proseso ng kanyang paggaling ay mahaba at mabagal. May mga araw na maayos, may mga araw na bumabalik ang anino nakaraan. Ngunit ngayon, isa ito sa mga magagandang araw. Sa kanyang kandungan ay isang picture book at sa kanyang tabi ay ang 3 taong gulang na si Sinag na masiglang nakikinig. At ang munting between dahan-dahang basa ni Liwayway, ang kanyang daliri ay nakaturo sa larawan, ay nakahanap ng kanyang liwanag. Liwanag! Masayang ulit ni Sinag, pumapalakpak. Like my ate, nanay. Ate is a star. Napangiti si Liwayway, isang tunay, dalisay na ngiti. Ang ngiting matagal nang ninakaw sa kanya. Oo, anak. Ang ate mo. Siya ang pinakamaliwanag na bituin. Pag-uwi ni Hiraya, ang eksenang yon ang kanyang naabutan. Ang kanyang ina, nagbabasa para sa kanyang kapatid. Ang 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya, magkasama at ligtas. Ito ang pangarap na hindi niya inakalang posible. Nilapitan niya sila at lumuhod sa pagitan nila. Niyakap silang 2. Naramdaman niya ang haplos ng kanyang ina sa kanyang buhok tulad noong bata pa siya. Hiraya ko, bulong ni Liwayway. Maligayang pagbabalik. Kinagabihan, habang natutulog na si Sinag, magkatabing nakaupo sina Hiraya at Liwayway sa dalampasigan, pinapanood ang dahan-dahang pag-akyat ng buwan. Nanay, masaya na po ba kayo? Tanong ni Hiraya. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya na may peklat. May mga sugat na hindi na tuluyang maghihilom, anak. Pero natutunan kong mabuhay kasama sila. At sa piling ninyong 2 ng kapatid mo, higit pa sa sapat ang kaligayahang iyon. Niyakap ni Hiraya ang kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nang sumunod na umaga, sabay nilang pinanood ang pagsikat ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay liya, kahel at ginto. Isang bagong araw, isang bagong simula, isang Hiraya, ang pangarap na natupad. Isang Sinag, ang liwanag na hindi nagpatalo sa dilim. At isang Liwayway, ang bukang Liwayway na laging darating pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Magkakasama, magkahawak kamay, hinarap nila ang liwanag, dala ang mga peklat ng nakaraan, ngunit puno ng pag-asa para sa isang kinabukasang sila na ang susulat. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa abo at luha, kundi nagsimula sa paghilom at pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya ng kanyang inang si Liwayway at ng bunsong kapatid na si Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat sandali ng takot, at sa bawat pag-usbong ng pag-asa.
Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat salitang aming isinulat. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Hiraya, kasama ninyo akong naramdaman ang kanyang sakit, ang kanyang galit, at ang kanyang hindi matatawarang pagmamahal. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang likhang isip. Salamin sila ng mga totoong laban na hinaharap ng marami sa atin. Ang laban para sa katotohanan, ang laban para sa pamilya, at ang laban para muling buuin ang sarili mula sa pagkawasak. Naway baunin ninyo ang aral ni Hiraya na ang mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan, kundi ng katatagan, na ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na bukang liwayway na nagdadala ng bagong pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa kwentong ito? Aling bahagi ng paglalakbay ni Hiraya ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga mensahe ay aming binabasa at lubos na pinahahalagahan hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat po.